Okay, sige, pag-usapan natin 'to, no? Why did you decide to sue itong si Sasot for libel, cyber libel? Yeah. Well, maraming bagay, no? Kasi it's not really just about me, but what they're doing. Nakita ko na yung pattern eh. Kapag hindi sila nag-agree or nakikita nila na kinokorrect mo yung mga fake news at lies na ginagawa nila, nagkakaroon ng direct attack dun sa messenger. At yung direct attack na yun ay part ng isang infrastructure ng mga taong ang layunin talaga ay magpakalat ng fake news. So dun sa complaint na ni-file ko, hindi lang siya about the statement that she made in one platform but several platforms, and how that statement was re-echoed by several individuals na Mhm. kasama sa network niya, na ang statement ay defamatory at nagpapakalat ng mga hindi totoong impormasyon. And I think yung tactic na yan ay ginagawa dun nga sa mga taong nagtatry mag-point out ng pinapakalat nilang fake news. So tingin Okay. ko, napapanahon na umaksyon sa mga ganitong klaseng tao. Magandang punto 'yan, Ito ay isang fake news o maliwanag na disinformation na hindi lang pinalutang ng isang tao para Yeah. sa limited number of people. This was amplified. 'Yun ang punto, no? Yes. Puwede ba Kasi nating yung ano, mga puwede ba sige, go nating ahead. pag-usapan yung ano ba yung kine-claim niya? Yung pinakalat Yeah, niyang fake yeah, news? Ano ba 'yan? yeah. Para ma-correct So na rin. yung very specific post na sinabi niya ay ako daw ay nagbayad ng bilyon-bilyon, gumastos ng bilyon-bilyon at binayaran ko ang mga congressman para imbestigahan si Mary Grace Piatos. So that's Mm. the main message na pinost niya sa Facebook and then eventually was posted on Twitter.